marumi at mabaho pa rin ang Manila Bay. Sa buong maghapon, umabot sa humigit kumulang 6 na toneladang basura ang kanilang nahakot mula dito sa Manila Bay. Hindi na maaninag ang tubig sa isang bahagi ng open channel sa Pasay dahil sa sandamakmak na basura. Bilangin natin ang mga basura sa mundo. Una, pangunahing sanhi ng pagbaha ay ang basura. Dalawang milyong plastic bag ang nagagamit sa buong mundo bawat minuto. Sa kasalukuyan, kakaunti pa lamang ang nagpapanukala ng paggamit ng mga paper bag sa pamilihan. Ikatlo ang Pilipinas na may pinakamalaking plastic na kinukonsumo sa buong Asya. Sa buong Asya, pumapangatlo ang Pilipinas. Kasunod nito ang China at Indonesia. Pang-apat, 4 pounds kung susumahin ang nakokonsumong basura ng isang tao sa bawat araw. Pang-5, 5% lamang ng kabuoang basura ang nare-recycle natin. Madaming pwedeng gawing paraan upang mabawasan ang mga basura sa mundo. Tulad ng kaming mga estudyante dito sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela ay sinasanay sa tamang pamamaraan ng pagtatapon ng basura. Sa porsyong ito, ang maaari lamang itapon ay ang iba't ibang uri ng papel. Dito naman ay ang mga bote at plastic. Sa dalawang parteng ito ay makakatulong upang mas mapadali ang pagre-recycle. Sa mga hindi nabubulok naman, ang mga halimbawa nito ay mga batteries, boteng babasagin at iba pa. Sa nabubulok naman ay ang mga dahon, ang mga tangkay, ang mga balat ng prutas at ang mga tirang pagkain. Dahil sa recycling station na ito ay mababawasan ang pinsalang dulot ng basura sa ating kapaligiran. Alam niyo ba na ang Valenzuela ay nakipag-ugnayan sa Nestle Company at Green Ants Builders Incorporation upang maipatupad ang programang May Balik sa Plastic na kung saan ang bawat kilo ng plastic ay may katumbas na halaga. Layunin nitong ma-recycle ang mga nagamit na plastic para mabawasan ang basura sa bansa. Sa totoo lang, ang DILG merong memorandum circular sa lahat ng barangay sa Pilipinas na kinakailangan tuwing Sabado magdakos ng ganitong klase ng linis. Pero bago nangyari yun, nagkaroon na kami ng launching ng Linis Bayan noong bago ito ibinaga. August pa lang, nag-aama kami ng isang taon na. At isang patunay nga niya nung kami maglusan ng Linis Bayan sa Manila Bay. Ang ano kasi namin ito, yung kinakailangan ipakita mo sa taong bayan na kayo mismong barangay official ang nagiging halimbawa para maipagpatuloy at may sakatuparan yung kalinisan ng barangay. Katunayan nga dati, merong mga subdivision na talagang halos nauubos yung oras namin dito. Pero ngayon, halos malinis na. Pag-ikot namin, parang konting-konti na lang yung basura. Dati, marami kami nakukuha basura sa paglilinis bayan. Ngayon, napapansin namin, paunti yung basura na. Yun yung epekto sa mamamayan at saka sa barangay. Yun yung napapala. Ito yung napapala ng barangay, yung benepisyo ng barangay. Nagiging malinis yung kapaligiran, naiwasan yung mga sakit at iba pang karamdaman. Kaya tayo ay dapat na maglinis, Mag-segregate, mag-ipon, magtulungan, upang tayo ay lusot at para ang buhay ay masaya!